ever catch yourself talking to your plants or even naming them? Yes. Actually, meron akong yung paborito kong halaman nung pandemic, ang pangalan niya is si Señorita Anghang kasi chili plant siya. Wow. Anyway, or eating popcorn kernels by kernel instead of by the handful. Ito yung ito yung weird. Yung isa-isa lang. No? Don't you shove it in your mouth when you eat popcorn. Exactly. This morning, we're dividing into those little oddities that We're makes us... diving. We're not dividing. We're dividing. This morning, we are diving into these little oddities that makes us, well, us. We're divide and conquer. Welcome to GM to you. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Maganda umaga sa iyo, Pilipinas! Ang oras sa LA ay Alas 8 ng... Ano ba, gabi? gabi. Ikaw ba yung tinanong ko? Ako ba taga LA? Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng St. Peter. RG, bumalik ka na. RG, baka naman dinala ka na sa St. Peter. Pakabaong naman dyan, na pink. May nakikita kong mga butterfly recently. Baka nagpaparamdam na si RG. Di ba pwedeng summer lang? Ayan, speaking of pink na kabaong, ayan, yung mga quirks natin yan, na parang, ayoko ng white, gusto ko pink. Yes. Weird quirks and habits, pag-uusapan natin yan. Hindi po natin sinasabi na maging habit nyo na bumili ng pink na kabaong. It's just that it was weird and people like it and it's weird. Because it's taboo. Right. But anyway, welcome to GM to you again. And today, again nga, we're gonna again talk again about everyday quirks again. Okay? And weird habits. Oh, that is my weird habit. I tend to use filler words. So much. Filler words. Filler words. Because, syempre, English is not my first language. Right. Kaya sinabi ni Mig sa akin let's do an English podcast. Yeah. Aha. Sabi ko, sa isip-isip ko, aha. Buti na lang talaga marunong pa rin ako mag-Tagalog, no? Imagine. Oo, no. Imagine, di na ako marunong mag-Tagalog. Pag ganun, tigilan na natin. This is our last episode po. Natakot mag-English. Bobo lang. I guess I would say, sa akin, yung everyday quirk or weird habit. Mention na natin siya sa last episode eh. Yung mag-ganon. Ano mag-ganon? Mag-ganito na. Mamatay na ako. Anong mag-ganon? Alin doon?
Alam niyo na yun. Balikan niyo yung, para malaman niyo kung ano yung magganon. Watch our previous episode. Diba? Kasi, si Migs kasi, ay, hindi nyo na itatanong, nagtrabaho po siya sa casino. Pag nagbibigay siya ng, yung dice, dinodraw niya, diba? Oh, ito po. Wait lang, di ako makahiga. Sa letra. Balik na tayo. Yun din, isa naming quirk. Mahilig ka mag-tito jokes. Yes, Mag-joke. tito jokes. Sabi nga nila wala kang sakit. Meron ka lang, EDAD. Ano yung EDAD? Diba? Weird talaga namin. Wala kang sakit, meron ka lang EDAD. Hindi po yun, yung tanong ko kanina, hindi po yung legitimate question. I'm just playing along. Wow, totoo. Mamatay. Mamatay, ha. EDAD? Anyway, pag-uusapan namin. Share one quirk habit you have that your friends look at you and they find it funny. Ako, laging sinasabi sa akin ng mga kaibigan ko, bakit daw ako nagsusulat sa hangin? Ewan ko nung nakita kami ni Migs, napansin niya yun. Pero either naggaganan ako sa hangin or sa lamesa. Ginaganon ko. Yung sa lamesa, alam ko. Nakita ko yun eh. Nasa-samgyupsalan kami, nagagaganon si Stephen sa lamesa. Ano yung ginagawa nito? Kasi ewan ko kung dahil creative ako, yun yung parang may naiisip ako na design. Kasi mahilig ako mag-calligraphy. Like, hindi ako nagsusulat. Pero kasi, nung elementary, high school, doon sa school namin, yun ng standard ng pagsusulat, yung magandang calligraphy. Right. Gusto ko yung parang feel ng cursive, ganyan. Minsan, may naiisip ako na words. Na kunwari, sinabi ni Migs, ang tabahan ni ganito. Parang naiisip ko. Ako talaga nagsabi. Parang ang ganda isulat ng taba. In a cursive way. Bakit sa akin kailangan namang galing? Ako mismo mataba ako. Example lang yun. Example lang yun. Hindi defensive eh. Bakit ang mataba? Hindi pwede mag-judge ng mataba. Payat lang. Hindi yung mga weird na words. Minsan, pangalan ng kaaway ko, sinusulat kong ganun. Ha? Death Note. In a cursive way, lalagay ko, K. A. Ano yung spell natin? Wag. Alam kong bitter ka, pero wag naman natin dalin doon. Ako yung mga pangalan ng absent. Kunwari, R. G. Hindi siya absent. Kasama niya na si San Pedro. Okay. Sa pink na kabaong. We're going on a trip on my pink kabaong. Going through the sky. Little lights. Kulit eh. Ito lang po yun. Buong 45 minutes. Panoorin nyo lang kami ubuhin. Tatawa lang po kami ng tatawa. Which brings to my point where yung aking quirky habit is kung paano ako tumawa. Famous po ako sa aking tawa. I mean, if you've watched previous episodes sa podcast na to, or you've seen me or interacted with me in person, iconic yung tawa ko eh. Yeah. Tipong, there was one moment na umalis na ako kasi dati ako nagtatrabaho sa hotel. So, nung umalis ako dun sa hotel na pinagtatrabuhan ko, siguro I think mga after 3 months, 6 months, bumalik ako para lang bisitahin yung mga coworkers ko. Di, pagpasok ko dun sa hotel, di kinakausap. Siyempre tatawa ka eh, kasi nagkakamustahan, mga inside jokes, ganyan. So, tumawa ako. Yung isa na kaibigan ko, shout out sa'yo. Lumabas galing hindi niya alam na nandun ako. Nasa back office siya. Tapos bigla lang siya lumabas. Sabi niya,
alam ko yung tawa na yan. Tapos, yun. Tapos nagkita kami, hinag niya ako. So, yan ang aking quirky habit. Yung aking halakhak na talagang out of this world. Ayan. Yung mga tawa ng mga marites sa kanto. Oo, yes. Tapos habang nagkikwentuhan sila, nagpapatugtog ng just another woman in love, a kid out of school, far out of control. Ayun. Tapos nagkikwentuhan. Habang may dumadaan, may dumadaan na jeep. Pero yun yung parang mga, yung quirks natin and yung habits natin, it's what makes us human. Or rather, it's your identity na, ito, alam ko to, na kapag, Right. pag naggaganon na siya sa hangin, si ano to, o pag tumatawa na siya na, ayun, ano na yun. Ba't may gano'n? Ba't may gano'n? Ginagaya kita eh. I was trying to imitate you. Isa pa ka. Parang si Boya Buddha yung ginagaya. Ayun. Pero, di ba, hindi naman ibig sabihin na may ganun ka. Meron kasi akong kilala na alala ko. Meron akong nakilala na classmate ko siya sa taekwondo noon. Right. Taekwondo school. He was trying to pretend to be this, nakalimutan ko sino artista yun na Pilipino. He was trying to do this, yung acts and quirks and quips ng artista ngayon. Right. I mean, okay, sige. Pero halata mo yung pilit. Right. Ginagaya. Hindi sa kanya natural. Meron din ako isang kilala. Kumakanta siya. Gusto niya yung kanta niya parang katulad nung pagkanta ng ibang tao. Yung ginagaya niyang kumanta, very strong ang boses, pero siya pag kumanta siya, RG, wala ka dito eh. Wala tuloy tayo. Wala tuloy Dapat ako. si RG eh. Siya ang RL. Si Pero RG alam ang din ni ano RG. natin eh. Si RG ang ano natin, ang local music man. So, madami siyang alam tungkol dyan. Tinuturuan din yun ng teacher ni Vix eh. Dati pala, ex-teacher. Ex-teacher. But, going back to the point na, why do these small rituals stick? Yeah. Isa sa mga kaibigan ko nung nasa South Carolina ako, na sinabi niya sa akin na hindi ko makakalimutan is be authentically yourself. No matter what happens. Maski nasa kulungan ka or maski, talagang nasa very bad situation ka, never ever change. Never ever change. If you like yourself, no, it doesn't matter what everybody else says. As long as mahal mo yung sarili mo, yan, be authentically yourself. Yan yung talagang nag-stick sa akin. Kasi, wala eh, babaguhin mo yung sarili mo, ikaw nga yan, di ba? Batukan kaya kita. Let's say yun nga. Let's say si Stephen. Gusto ko maging si RG. Yoko? No thanks. let's say sinabi mo yun, di ba? Babatukan talaga kita kagad. Kasi sabi ko, paano ka magiging RG kung may RG na? Di ba? Kailangan mo maging Pwede wag na lang. Ayaw talaga yun. Ayaw talaga. Tingnan mo nga, di ba? Tingnan mo, 4 of spades is back, di ba? 4 of spades is back. With Unique. O, tingnan mo si Unique, mukhang buko. O, di ba? True to his name. Oh, exactly. True to and his name. nature. Yeah, unique. O, di ba? Pero yun. Kasi wala be namang, authentically yourself. Wala naman, tama si Mix nun eh. Wala namang problema kung, usually kasi ang transformation, nag-college ka na, or naghahanap ka ng trabaho, feeling mo kailangan mo mag-fit in, which is, I also understand. Kasi na-experience ko yun eh, na lahat ng kaklase ko nagsi-Starbucks. Pero ako, na walang pera, hindi ako sasama. Tapos pag tinatanong ka nila, syempre, gusto mong sumagot ng totoo, pero there's also this other side na ayoko baka ma-judge ako.
Yes. Diba? Na, kaya sasabihin mo na lang, ay, hindi ako nagkakape kasi acidic ako. Eh, meron naman tsaka Right. lahat na ng excuse. Bibigay mo, may tsaka naman doon, ganyan. Ah, hindi ako umiinom ng damo. No, that's fair. Nafe-feel mo yung pressure. Kaya, to put the pressure off, sasabihin mo na sa sarili mo na, hindi, I'll try to pretend someone. Which is delikado kasi minsan, Yes. nag-i-extreme na yun na hindi mo na napapansin, nawala na yung identity mo, hindi mo nakilala sarili mo. Hindi Right. mo na, yung lahat ng iniba mo, ayaw mo naman talaga. Pero dahil trying hard ka, ay, ginawa mo na. Copycat. Oo. Yun din ang hindi maganda. Ma-expose Gaya-gaya. talaga na Yes. trying hard ka di ba? Yeah. Kaya yung nagsabi sa amin sa YouTube namin na boring tryhards kami. Mali ka doon. Baka hindi mo lang naiintindihan yung sinasabi namin. Oh. Wala naman kami nang ginagaya. We are ourselves. Yeah. And especially dito sa ginagawa namin, we need to be ourselves. We cannot Yeah. be someone else. Like, kahit ba sabihin ko na, si Piolo ko. Gagaya ko si Piolo. Maniniwala ka ba? kayo? Hindi naman, di ba? Ako na yung una magsasabi, ha? Piolo? Ha? Di ba? Nakakasama ng loob, di ba? Sumama ng loob ko dun. Parang may bashing dito. Sariling kaibigan, no? Piolo? Ha? Di ba? Pero Naupo ka ba? Rico, tama na po. Joke lang. Yun yung sinasabi namin na Yeah. na-understand din namin naman yung part na yan. Kasi may nagkwento sa akin noon. Sabi niya na, hindi ba necessary yun para sa isang tao to fit in? Na para, kunwari, salesman ka, kailangan mo makiayon dun sa gusto or kailangan mong bagayan yung gusto ng pinagbebentahan mo para makabenta ka. Right. Oo, trabaho yun. Pero kung meron namang trabaho o kung nasa realidad ka naman as yourself at hindi naman nire-require yun, I think, di ba, you can leave it at that. Na just be yourself, ganyan. Yeah. But there are also other people who don't like the rituals that they do. Right. Na talagang pag nakilala mo sila, talagang sila yung determined to change themselves to Yeah. another person, to a personality's character and trait. Like Yeah. tawa, the way yung mannerisms, ganun. Pag nakakakita ako ng ganun, parang sabi ko, grabe naman yung clone ni ganito or ni ganyan. Trying hard talaga. Kaya Clone. clone na siya eh. Kaya hindi mo masabi na genuine kaya tong tao na to, hindi, or gusto lang niya makibagay. Or the worst, matatag ka. Social climber. Right. Or FC. such things. FC. What's FC? Feeling Ano close. feeling close. No, it totally makes sense. Kasi as someone who underwent those said changes, kasi hindi, like I keep on saying to the people I know now, I'm not like this before. It might have been for the better, it might have been for the worse. I would never know in the grand scheme of things. Pero I did change. I mean, natin yun. We're human beings. Change is inevitable. Pero yun nga eh. If change happens, dapat unique pa rin sa'yo. If that makes sense. Hindi masyado nalalayo. Baga. Yes, exactly. Kamukha pa rin. Exactly. Na ikaw pa rin. I mean, you know, kasi kung hindi na yung ikaw, yung, let's say magbago ka, tapos hindi na yun yung ikaw mismo, parang tinatrash mo na yung mga dati mong hilig. Let's say kung mahilig ka mag-video games or may certain type of genre of music na pinapakinggan ka before. Pero dahil sa societal pressure, magbabago ka. No. No, hindi po maganda yan. Di ba usual yan, yung mga ganyang usapin, usual yan sa Asian household eh. Yes. Where it is. comparison lives vibrantly. Yeah. Bakit yung anak ni ganito? Ganyan siya. Bakit ikaw ganyan ka lang? O bakit Right. ka ganyan? Or
minsan successful ka na. Oh, anak, doktor ka. Bakit wala kang kotse? Ganyan eh. Right. Ito, doktor, Wala may kang kotse. kotse. Excuse me, doktor na nga ako eh. Pag gusto nyo. Right. Diba? Exactly. Diba? Kaya minsan din, hindi natin masisi na kaya ang mga tao, tinatanggal yung mga quirks and habits nila. I've used to know someone in my swimming lesson class. Ang dami ko inattend ang klase, no? May taekwondo, may swimming. Who laughs a very particular, hindi ko masabi kung tone siya or something, or pitch. Basta specific yung laugh na yun sa kanya. Right. Nung na-meet ko siya nung summer na yun. The following summer, which is the following year, na nakita kami, very reserved na siya. And I was like, okay ka lang, ganyan. Are you depressed? Ganyan. Sabi naman niya, hindi, ganyan. I've changed. Sabi, ganyan yung pagkasagot niya sa akin. Pero ang tawa niya dati, Sakit nun. ang tawa niya nun dati, pag nagjo-jokean kami, parang, yung gano'n, yung parang talagang labas na tawa. Right. Ngayon pag dati, nung kasama ko pa siya, nung the following summer, nag-meet kami. Ang tawa na lang niya. Sobrang controlled. Oo, parang akala mo That's sad. taga-Ateneo. Yung mga ganun. Wow. Diba? Yung mga ganun tawa. And siguro, what I wanted to say kanina pa is, if wala namang mali sa'yo, and people just tell you that, oh, this is your weird habit, or this is your quirk, Yeah. I don't like it. Examine yourself. Nakaka-harm ba yun? Yeah. Nakakababa ba yun ng value mo as a person? Kung hindi naman, baka naman pwede lang itago mo for a moment, or if may kasama kang tao na ayaw na yun, itago mo lang. Pero ang gusto ko siguro i-point out is, ang dapat na magbago ay yung tao na barumbado. Yes. No, Diba? that's yun right. Yung habit, yun yung quirk and habit na non-negotiable, baguhin mo yan. Diba? Right. Yeah, kasi kung mag-judge ka lang, tinignan mo ba muna yung sarili mo sa salamin, di ba? Parang, perfect ka ba? Sampaling kita eh. May mga moments talaga na wala eh. Ganito, I'm a type of person who wears my heart on my sleeve. So ilang beses na ako nasasaktan, ilang beses na akong, parang napag-iiwanan. Pero I'm not gonna change that just because wala eh, ganito ako eh. Yung, may mga taong na-appreciate ako kasi ganito ako. It might not be romantic, pero they're my friends, they're my family. And no matter what I change about myself, they're gonna love me. And yun nga eh, if ikaw na naghahanap ng, jowa, tapos hindi ka nila tanggap, just because may certain quirky habit ka na ginagawa, na yun nga, hindi naman harmful sa ibang tao or sa'yo, yeah, why would you stay with that person, di ba? Unless your quirk and habit is ututan ng jowa mo habang nakakumot, tas tatakpan mo gano'n. Ay, nako. Hindi yun. Hindi ganun. Hindi. Let's say, quirky habit or quirky interest, let's say, mahilig ka sa Star Wars. Yes, madaming tao mahilig ng Star Wars, pero may mga tao din na sobrang judgmental sa Star Wars. Or yung may mga, let's say, mga nanonood ng anime or nakikinig ng K-pop. Madami yan yung mga nag-judge dyan. Na basta nakikinig ka ng K-pop, may certain connotation ka na as a person. Yun yung kailangan natin baguhin. Yeah, true. Just because we're listening to that or we're doing something na hindi, it's not normal in your circle. Why? Why would you ask people to change? Change yourself. Change yourself. Alam mo kung sino ka. Alam mo sa akin kung ano yung pinaka-weird and hurtful na sinabi sa akin na baguhin ko daw yung habit na yun is yung boses ko daw. Kailangan kong baguhin. Kasi What? high pitch daw yung boses ko. It makes me look sissy. Talaga? Seryoso ba yan? Oh.
Kali, Lala naman nun. oh, nagsabi nga sa akin nun, yung ex-teacher mo. Siya rin eh. Diba? Siya rin Sabi niya, oh, you need to change your talking voice. You talk like this, you talk like this, you talk like this. When you should talk, hello, like this. Hi. Hindi ka lang Oh, niya naririnig come ng on. tama. Hindi ka lang niya naririnig ng tama. Ay, if you kasi know what I nga, isa mean. lang ang tenga niya. Oh. Hindi ko na nga sinabi! Ay, hindi. Galit ako sa kanya. Kaya sabi ko, baka hindi ka lang naririnig ng tama. Ikaw naman, nilaglag mo. Naglaga na to. Naglaga na to. Okay, let's go on to our next segment, which is What's on Your Plate? Ito yung mga food quirks we can't explain. Ay, nako. Dami yan. Actually. Dami yan. Siguro yung sa akin, to quickly share, ang isang food quirk ko is to pour chicken oil with Mang Tomas on rice. Hot rice. It should be hot, not microwaved hot. Right. It should be fresh. Bagong saing. Oo, bagong saing hot. I mean, chicken oil is chicken oil. Hindi ako ganun ka-fan ng Mang Tomas. Yeah. You can negate my Filipino card right there. Pero hindi ako ganun ka-fan ng Mang Tomas. Gets. Kasi hindi ako mahilig sa matamis na sauce. Gets. Pero yun nga, kinikwento ko kay Migs kanina, nung while off cam, meron akong kilala na classmate ko. Pag kakain kami sa labas, umorder siya ng Shanghai rice. So if you know Shanghai rice, it is like yang chow, but to the next level. Kasi yung mga bits and pieces ng gulay dyan, yung kangkong and everything, medyo madami. Right. Plus egg. Now, this person, kapag kasama namin siya at nag-order siya nun, kakabahan na kami kasi mag-OT kami sa break time namin. Right. For the reason na we should wait for this person. While this person, I cannot say the gender kasi it will be a giveaway. While this person separates the rice grains with the ingredients of the fried rice. Yes, including the damn egg. Who Sobrang doesn't metikuloso like egg? naman yan. Oo. Hindi sana nag-order na lang siya ng plain rice, di ba? Pero yun nga, Exactly. tinanong ako ni Migs, bakit? The explanation is, this person likes yung wok hay na lasa. Yung pag Right. ininit niyo yung wok, tapos naggisa kayo doon, yung parang lasa ng bakal. Yes. Di ba? Tapos Chinese yun nga, di ba? They flavor their woks. Oh. Yun. Yung flavor nila. Sana dinilaan na lang niya yung kawali. Yung pala gusto mo. Diba? Yung uling-uling, no? Oo, sa ilalim. Ako, food quirk ko, I wouldn't say it's a food quirk. Pero kasi, mahilig ako kumain ng carbs on carbs. Hindi siya food quirk masyado, pero carbs on carbs. So, mashed potatoes and french fries, kanin and french fries, kanin pansit canton. Hindi siya masyadong food quirk. Pero, Para yun doon sa second question na actually, which is good. You've lead us in. Bakit kanyo? Nakalagay doon sa script namin. Is there a forbidden combo? You secretly love. Forbidden po yun. Kasi, forbidden po yun. miyembro kami ng, ewan ko miyembro na si Migs ng media eh. Media? Anong media? Media Betis. Hindi ko alam kung miyembro na siya nun eh. Malapit na. Malapit kaya na. nga, forbidden. Forbidden combo pa rin yan. nasa linya ng pamilya namin ng diabetes eh. Oh, diba? Diabetes? Rice with mashed potato? Mga Oh. ganun level. Tsaka Yeah. pansit. Yeah. Basta may ulam. Steak, salmon, pork chop, whatever. Kaya. Basta may ulam. Carbs on carbs. Para kayo Sobrang sa forbidden combo kasi nga. Diabetes. Sugar overload. Pero wala, Para masarap eh. Para kayo sa panood ko stand-up comedy, tinanong siya ng kaibigan niya, diet ka na niyan? Bakit ang laki mo pa rin? Like, kaya, pag breakfast, kumakain ako, fruit lang, an apple. Talaga? Yun lang?
O pag lunch, ang kinakain ko naman, vegetables. Ganun magkakasabi. Leafy vegetables. Oh, yun lang? Oo. As a dinner, cereal. Cereal lang. Cereal. Wow, social. Cereal lang? Oh, with rice. Against Low-key. Nagawa ko na yun. Cereal with rice. Weird siya. Weird siya. Aminin ko yun. Pero kasi, sobrang gutom ko nung araw na yun. Parang ang meron lang, kasi tinatamad ako magluto eh. Sabi ko, meron lang cereal tsaka kanin. Sige na nga, cereal, yung cornflake, yung Kellogg's Frosted Flakes. Tapos kanin. Yun. Tapos gatas. Para ng champorado. Ay, nako. Anyway, oras na para sumagot ng inyong mga tanong na ipinadala kagabi at sasagutin Yes. namin ngayong umaga. Like, ano bang procrastinator sa Tagalog? Tamad. Kagaya ng isang tamad. Bakit? Welcome to GM2Me. And we have a letter from Cebu. Wow. Letter lang. Cebu. Letter lang. Letter lang. Letter lang. Pwede bang may Ay, wala pala kasamang tao dried dun. mango dyan? Oo, right. O, shamrock man lang, oh. Oo O, nga. tak man lang. Wala, letter lang. Letter lang. Oh, anyway, sige. Oh, hey, GM to you. This is from Bea. Nakalimutan ko. Bea 23. Hey, GM to you. I have this weird habit of rewatching the same 5-minute clip on YouTube over and over again. Like that one dance tutorial or a funny cat video. I know I should be doing other things, but I just can't stop hitting replay. Is this normal or am I ruining my focus? Oh, wala namang problema doon. Ano namang problema? Ako nga, nanonood ng shorts, no? Yung dalawang favorite ko artista, yung nag-fan service, eh. Ganda nga. Paulit-ulit lang yun. Shorts lang yun. 30 seconds lang yun. Okay lang, yung walang problema doon. Looping is common. Di ba nga, Yes. sabi, kasi, we are a creature of habit. Yes. How many days does it take for you to form a habit? Ilang days? 30 days. 30 days. Oh, diba? 21 days? 30 days. 21, 30. Either. Yeah, something around that time. Yeah. Ako, as long as it serves your happiness, then do it. Kita nyo nga si Mix, di ba? Mahilig daw siya mag sa casino. Mag-ganon. Sa casino. Mag-casino. Mag-ganon. May pumipigil ba sa kanya? Wala. Oh. Pero, Jesus is watching. The joke lang. Nanakot eh, no? Jesus is watching. Pero, I mean, wala naman talagang wrong dun sa ginagawa ni Ate Bea. Wow, ate. Pero, At least buti kung nag-addict siya, hindi sasabihin talaga namin dito, tumigil ka na, huy. yeah, kasi lahat naman ng tao ginagawa yan. Kasi, let's say nasa banyo ka, di ba? Nagna-number 2 ka. Tapos ka na, tapos nanonood ka ng TikTok, di ba? Minsan may iwan mo dun sa TikTok na yun eh, na mga 5 minutes pa ulit-ulit. Oo. Kaya memorize ko na eh. Nothing beats a Jet 2 holiday. Uy, pero alam mo ba yung balita na yun na merong aliw na aliw sa Jet 2 holiday habang nakaupo siya sa sa toilet. Tapos tatagpuan na lang siyang patay. Oo, diba? Seryoso. May nakita ko kasi yung parang lahat ng dugo niya naipon dun Sa toilet. sa puwet niya. Parang something like that. Yun lang. Hemorrhoids. Yun lang ang tigilan nyo na. Yun na kasi weird. Overly weird. Ikamamatay nyo na yun. Again, if it's extremes, yan ang mali. Katulad ng, kunwari, Monday na naman. Tapos gigising ka, sasabihin mo, ay, makikita ko na naman yung boss kong buwisit. O tapos Tuesday, gigising ka ulit, ay, makikita ko na naman yung boss kong buwisit.
Wednesday, gano'n naman. Hi, makikita ko yung boss kong buwisit. Anong ibig sabihin nun? Mag-resign ka na. Mag-resign ka na. Yan. Wink, wink. Nag-post nga siya sa threads eh. Wala akong threads. may nakalagay, Tapos ang nabasa ko lang, I've just resigned to the fact. Nabasa ko yun. I've just resigned. Ako rin eh. Sabi ko la. Tapos na. Na kami. Yung pala, hindi, siguro, it's a thought. Oo. Pakita ko rin yun. Diba? It's a habit per se, kasi lagi mong ginagawa. Pero I wouldn't really say it's habit. Because, it's just really hitting that frontal complex in our brains na nagdo-dopamine hit na talagang, wala, enjoy ka doon. So, paulit-ulit mo lang. Alam mo yun, yung mga moments na bigla ka na lang magpo-post, tapos may maaalala kang nakakatawa, tapos natawa ka na lang. Parang ganun. Hindi. Wait lang. Let me explain. Yung pagkatawa ni Steven, parang parang may judgment eh. Ano ba ito si Mix? Hindi ganun. Hindi, pero, ganun talaga eh. When you emotionally attach yourself to something, whether it be a 5-minute clip or even like a 10-second video or pagkain or whatever, lagi mo siyang maaalala kasi enjoy ka dun eh. And as human beings, even though we are hardwired to remember the bad stuff more, mas nagre-react tayo in things na na-enjoy natin. That's what I believe. I might be wrong, pero that's what I would like to believe. Unless Kasi sadista ka. well, Diba? iba na yan. Pero yun nga like, if you think this is getting out of hand, you have to break the cycle. And hindi na siya maganda for you. So, anong pwede nilang gawin? Basagin mo yung cellphone mo. Hindi, mag-timer lang. Diba? Basagin sila. Tapon mo sa labas. Or padala mo kay Stephen. Pwede rin. It's junk niya yan. Iyan na natin. I-Green Hills natin. Hindi, mag-set lang ng timer. Wala namang problema sa Sabi ko nga sa gulo ng mundo ngayon, i-restrict mo pa ba yung sarili mo sa nagpapasaya sa'yo? Right. Diba? Baka magbaliw-baliw ka na kung lagi mo lang ini-strictan yung sarili mo, strict yung diet mo, strict yung boss mo, strict yung routine mo, strict yung oras mo. Diba? Lahat na lang strict. O di, bigyan mo naman ng liway yung sarili mo. Ano ba naman yung ewan ko, hindi niya kasi nalinaw sa question niya. 5-minute clip. Ano ba yung araw na yun? Baka lazy day yun. Ito yung pinag-uusapan natin ng isang araw. Ngayon, kung 5-minute clip at 9 a.m. sa kumpanya nyo, isip-isip ka. Oo nga. Baka kahit ako, makita kita, babatukan talaga kita. Nagtatrabaho ka 5-minute clip ka. Pero kung naman yan, kung lazy day, Saturday, Sunday, sige lang, ganyan. Oo. Live your life. Gusto mo maghanap ka ng ibang video. Baka naman ako That's legit. Hindi ako nagpapatawa. Hindi ako nagpapatawa. Legit yun. Maghanap ka ng ibang video na baka feeling mo lang nagigilty ka kasi inuulit-ulit mo yung the same thing. Tama si Stephen doon Kung gusto mo palitan yung video na pinapanood mo, pwede mo panoorin yung Crampad, di ba? Pwede ka manood ng Crampad. Pwede ka manood ng Snap, di ba? Ang dami-dami pwedeng panoorin Nasasin na yan. Pero sabi ko lang sa'yo, Bea, kung napapan mo man to, nood ka na lang ng Crampad, di ba? Alam kong nanonood ka, pero, yun na lang yung ulit-ulitin mo. Ito? AI generated yung nagsulat? Fake pala, no? Hindi pala totoong tao. Okay lang yan. Walang problema. Sabi yun niya Sabi namin, you should embrace your quirk. You should love yourself. You should, keep it balanced.
so that it doesn't steal your day. And may I Yes. add, so it doesn't break you. Yes. Yun lang naman Be unapologetically authentic. Yeah. If you really want to break your cycle, minsan mga 1 week bakasyon maybe sa Tagaytay. Hindi mo naman kailangan lumayo maybe sa Tagaytay or siya sa Cebu, baka sa Bantayan. Kasi po siya eh. Kaya nga sabi ko sa Bantayan di ba? Binawi ko nga Na-realize ko Di na po malayo yung Tagaytay eh. Nasa Cebu po ako. Pwede ka Aeroplano mapunta po kailangan ko para makapunta doon. Sorry na, nasa LA siya. Pero yun, pwede naman siya pumunta ng Bantayan Island, parang mag-beach ganyan. Yeah, it really depends on what you want to do. Anyway, sabi nga ng One Direction, that's what makes you beautiful. Your Yes. At ang sabi naman namin nagmamahal hanggang dito na lamang kami. At dahil OT na naman kami sa daldal ko, that's it for our episode today. I'm Steven. And I'm Migs. And ikaw naman, para maiba naman. And then we'll see you on the next one. Yes. Bye-bye! Makukuha rin namin yung outro namin. Makukuha rin namin.